teksto. Paki-ano nga lamang po sa loob. Yan. Makakatayo po tayo lahat. Ang teksto po ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Be very careful Then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Amen. Nakakaupo tayo lahat. Mabigat po ba yung salita ng ating Panginoon? Mabigat po, hindi po. Pero para sa ating lahat yan. Sapagkat ano daw po? Because the days are evil. Amen. Nandito na po tayo sa mga panahon na punong-puno ng kasamaan ang mundong ito. Amen. Hindi po yan may kakaila sa bawat nakikita natin, sa bawat naririnig natin, sa paligid, maging sa ating pag-iisa. Merong mga, alam mo yun, umaali-aligid. Hindi po natin yan maikakaila at hindi po natin yan maitatago. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, patuloy niya po tayong pinapaalalahanan. Kaya nga po, hindi ba? Ang ating mga Biblia ay punong-puno ng mga paalala, punong-puno ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po dyan, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yun po yung salita ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Ang titulo po nito, mauna na ako dyan, asan na yung titulo? Paki-ano na lamang po kasi natatagalan. Ang titulo po dito ay Understand the Will of the Lord. Amen. Yan po yung titulo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nandun din po yan sa 17. Therefore, do not be foolish but understand what the Lord's will is. Amen. We are God's masterpiece. Agree po ba kayo doon? Amen. Ate Risa is a God masterpiece. Pastora Faye is a God's masterpiece. Amen. Pastor June is a God's masterpiece. Kuya JR is a God's masterpiece. I am a God's masterpiece. We are all God's masterpiece. Tandaan po natin yan. Bago pa tayo na-conceive ng ating mga ina sa kanyang sinapupunan, may plano na po ang ating Diyos sa bawat isa sa atin. Nakalagay po yan sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang ating Panginoon po ang nagsabi niyan, for we are God's handiwork, sa iba pong salin, handiwork, craftsman. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ibig sabihin po, bago pa po tayo ipinanganak, may plano na sa atin ng ating Panginoon. May plano na siya sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo isang aksidente. We are all God's masterpiece. Ang sarap pong pakinggan, buhat sa ating Panginoon, na sasabihin niya, ikaw, Myra, ay isa kong masterpiece. Ikaw, Kuya Edison, ay isa kong masterpiece na nagbubuhat sa ating Panginoon. Hindi ba napakasarap pakinggan? Tandaan po natin, kaya po ang buhay na yan ay galing sa ating Panginoon. Tandaan po natin, minaster niya, masterpiece niya tayo. Bawat himay-himay natin, bawat mga kasukasuan natin, bawat mga buhok natin, galing yan sa ating Panginoon. Siya po ang may masterpiece, ang nag-masterpiece sa bawat isa sa atin. Amen? Ngunit dahil po sa kasalanan nang pumasok ang kasalanan sa mundong ito,
nalalayo po tayo sa ating Panginoon, hindi po ba? Wala pong maipagmamalaki ang bawat isa sa atin. Maging ako, layong lahat, wala po tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapatotoo sa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wala po tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaya po, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon. Nakatilagay din po yan sa chapter 6 ng Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang buhay na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Huwag na po natin sayangin. Huwag po nating baliwalain yung paghihirap ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Eternal life ang ibinigay sa atin ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Hindi po ba? The burden of sin. Ano po yung naglaro-laro sa inyo kapag yung nakikita niyo dyan sa picture na yan? Nakaganon siya, hindi ba? May kalang-kalang siya. Ano yun? Ang laki. Burden of sin. Kapag ka po ang isang tao ay patuloy na nagpapasakop sa kasalanan, ibig sabihin po, dala-dala niya po, nandito lagi sa balikat niya. Ang hirap po, hindi ba? Diyan dito sa nakikita natin, hindi siya makatayo ng matuwid. Hindi siya makatayo, nakayuko pa siya. Hirap na hirap siya. Ganun po ang bawat isa sa atin kung tayo ay patuloy na magkakasala. Tandaan po natin, wala pong tayo may pagmamalaki sa ating Panginoon. The burden of sin. But, dahil sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon Jesus, yung burden of sin na yan, unti-unti na pong inalis yan sa bawat isa sa atin. Amen? Sa chapter 1 ng 1 Peter 2:24, ang sabi po dyan, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Hindi po ba? Sa pamamagitan ng latay ng ating Panginoong Hesus na natanggap niya, tayo ay gumaling. Gumaling tayo sa lahat ng dulot ng kasalanan na bibigay sa atin ng bigat sa ating mga balikat. Amen? Ang sabi po dito, kaya kailangan po tayong bawat isa sa atin na nakakilala na sa ating Panginoon, mamuhay po tayo to live for righteousness. Tandaan po natin yan. 1 Peter 2:24. Ang ating Panginoong Hesus ang nagbubo ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng mga latay niya, tayo po ay gumaling. Amen? Sa Isaiah chapter 10 verse 27, ang sabi po dyan, medyo maliit po ano. In that day, their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fat. Amen? Ibig sabihin po, yung burden na nasa atin, yung yoke na nagpapahirap sa bawat isa sa atin, dulot ng kasalanan, ay inalis na ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Hindi ba yung yoke, alam niyo po yung yoke? Di ba yung kalabaw, ginagamit siya sa pag-aararo? Yung nakalagay dito sa balikat. Nakalagay. Di ba ano yung ginagawa ng kalabaw? Dinadala niya yung mabigat na araro, hindi po ba? Dinadala niya po. At nakaganon po siya. Amen. Picture out lang niyo po. Kung tayo po ay patuloy na nagpapa-burden sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28, ito po yung isang promise ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin sabay-sabay. Pastor Arnel, tayo po tayo. Praise God. Sa Matthew chapter 11 verse 28, ang sabi po dito, alam na alam niyo pong lahat ito. 1, 2, 3.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yung po ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ibigay po natin sa Kanya ang lahat ng ating mga bigatin sa buhay. Ibigay po natin sa ating Panginoong Hesus ang lahat ng mga alalahanin natin, mga pag-iisip natin na nagdudulot sa atin ng lungkot. Lahat, ibigay natin yan sa ating Panginoon. Bilang mananampalataya po na nakakilala na sa ating Panginoon, hindi po tayo makakaiwas sa kasalanan kung hindi po tayo babad sa presensya ng ating Panginoon. Tandaan po natin yun. Our choice results in separation from God. So, bawat decision po na ating gagawin, kailangan po idudulog po natin yan sa ating Panginoon. Kasi po, kapag ka po ang sarili mo, ang sinusunod mo, tandaan po natin, hindi po na tayo ang nagmamayari sa atin. Binili tayo ng ating Panginoong Yesus sa malaking halaga. Binili niya tayo para sa kanyang kapurihan. Inalis niya tayo sa kasalanan para sa kanyang kapurihan. Kaya po, ang bawat choice na ginagawa natin sa buhay, tandaan po natin, magre-resulta ito para tayo ay mapawalay pa rin sa ating Panginoon. Kaya bantayan po natin ang ating mga sarili. Hindi po ba? Hindi po tayo pwedeng, kung ang kaaway ay double time, dapat po triple time tayo. Magbantay mula ulo hanggang paa. Kasi po, mula ulo hanggang paa, pwede din gamitin niya ng kaaway sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin, our choice results in separation from God. Amen? Ano po yung nakikita natin dyan? Donkey. Tuwan-tuwa po ako dyan nung nakita ko. Pero totoo po yung nakalagay. Stop! Stop! Stop the sin business. Kasi po, ang isang kasalanan ay magsisimula po yan sa maliit. Lalaki kapag ka po inilagang. Kaya po ang sabi dyan, stop! Stop! Stop the sin business. Kasi po, para po talaga yung negosyo. Na manganganak, tutubo pa. Kaya po kailangan marunong tayong magbantay sa ating mga sarili. At ano po dyan? Kakainin niya po tayo kapag ka po tayo ay nagpatalo. Kaya nga po tinuturuan po tayo na patuloy tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Sa pagbabasa ng kanyang mga salita, sa pananalangin, yun po ang isang will ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya po, tandaan po natin, kapag kami naglaro na dyan na hindi magaganda, stop! Stop! Tandaan po natin, stop the sin business. Tandaan po natin. Kasi di ba yung kakainin ka niya? Gusto mo bang kainin nun? Di ba? Kakainin ka nung kasalanan. Kapag ka po hindi po natin binantayan ng ating mga sarili. Mabigat po ang salita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, pero para po yan sa ikatututo natin. Ibinigay po yan, ang lahat ng yan sa Biblia, sapagkat alam ng ating Panginoong Diyos, alam ng ating Panginoong Jesus, nandito tayo sa mundong ibabaw na punong-puno ng kasamaan, na punong-puno ng karumihan, na punong-puno ng panlilinlang. Ang sabi po dyan, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 34, come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Ano pong sabi diyan? Come back to your senses. Bumalik po tayo sa ating Panginoon. Kapag may mga naiisip tayong gawin na hindi makalulugod sa ating Panginoon, bumalik tayo sa Kanya. And stop sinning, ang sabi po dyan. Hindi po, tandaan po natin, hindi po tayo ligtas kung hindi po tayo magbabantay sa gawa ng kaaway. Hindi po tayo maliligtas sa mga temptations kung hindi po tayo babad sa presensya ng ating Panginoon. Ito pong mga salitang to ay para sa ating lahat na nakakilala na sa ating Panginoon.
Ang mundong ito, tandaan po natin, kahit saan tayo pumunta, kahit sa trabaho, kahit sa pamilya, kahit saan pa man yan, pwedeng gamitin ng kaawayan sa bawat isa sa atin kung hindi po tayo marunong magbantay sa ating mga sarili. Kaya nga diba, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon, be vigilant. Kailangan po lagi tayong vigilant sa lahat ng sandali. Amen? Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil, desires, and greed, which is idolatry. Yung mga salitang yan, earthly nature, kasi nandito pa po tayo sa mundong ito, nandito pa po tayo sa katawang ito. Pwede pong magnak yan sa bawat isa sa atin. Kahit ako na walang asawa, pwedeng magnak yan sa akin kung hindi po ako marunong magbantay sa aking sarili. Kung babasahin po natin ang kabuuan ng chapter 5 ng Ephesians, mabigat po ang kanyang mga salita doon. Pero para po yun sa ikatututo natin. Hindi po inilagay yun para po sa hindi mga anak ng Diyos. Isinulat po yun para sa atin, para ano po, para makaiwas po tayo sa gawa ng kaaway na patuloy na umaali-aligid sa bawat isa sa atin. Amen? Doon po sa ating teksto, ang sabi po doon, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will is. Ang sabi po sa salita ng ating Panginoon, tinuturuan niya po tayo na makapamuhay na may kalayaan sa mundo ito, makapamuhay ng full of wisdom sa mundo ito. Because ang mundong ito ay punong-puno ng kasamaan. Sabi po dyan, how can we live a wise life in this world? Ang number one po, we must behave as children of God. Are we the children of God? Amen, hindi po ba? So, kapag inangkin mo na anak ka ng ating Panginoong Diyos Ama, anak ka ng ating Panginoon, dapat binabantayan po natin ang ating sarili bilang anak niya. Ang pangalawa po, we must let our light shine. Kung tayo ay anak ng Diyos, tinuturing po natin ang ating mga sarili na anak ng Diyos, dapat yung ilaw na nasa atin, na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon, patuloy yan mag-shine sa bawat isa sa atin, saan man tayo pumunta. Dapat po patuloy na nagniningning ang bawat isa sa atin. Hindi po literal na mag-iilaw tayo, na may mga nag-iilaw-ilaw. Ang ibig sabihin po dyan, kailangan po sa bawat ginagawa natin makita ang katangian ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. We must let our light shine. Ang number 3 po, we must stay away from evil. Nabanggit na po yan doon sa ating text. We must stay away from evil. Tulad po ng mga nagaganap sa paligid, napakarami pong gawa ng kaaway. Kaya po kailangan bantayan po natin ang ating mga sarili. Stay away from evil. Stay away from temptation. Stay away na patuloy na magdudulot sa atin na pwede tayo na mapalayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang number 4 po, we must spend time with God. Yun po yung dapat nating gawin. Importante po na dapat nating tinutupin bilang mga anak ng Diyos. We must spend time with God. Ang number 5, we must understand the will of the Lord. Praise God.
Yan po yung 5 na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito na dapat nating patuloy na gawin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Bawat isa po sa atin ay patuloy na tinuturuan ng ating Panginoon. Maging ako, lahat tayo, hindi po ligtas. Regardless anuman ang iyong nararanasan, anuman ang iyong nararamdaman, anuman ang iyong mga problema, lahat yan. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Amen? Ayaw na naman. Ang sabi po dito, number 1, how can we live a wise life in this world? We must behave as children of God. Tulad po ng narinig natin kanina, inangkin po ng bawat isa sa atin na tayo ay anak ng Diyos. Ang sabi po, sa unang teksto lamang po ng Ephesians chapter 5 verse 1, follow God's example, therefore as dearly loved children. Kailangan po, patuloy po natin i-follow ang lahat ng example ng ating Panginoon. Sa ibang salin po, be imitators of God. Kasi pagkat tayo po ay kanyang mga anak, hindi po ba? Diba, sa ating mga magulang, halimbawa ang ating tatay, diba? Ginagawa natin siyang modelo. Kapag ang tatay natin ay isang responsabling ama, isang mabuting ama, diba? Ginagawa natin siyang modelo na gusto natin, gusto nyo, lalo sa mga magkakaroon ng pamilya, magpapamilya, gusto ko ganyan din. Diba? Pero kapag ang isang ama ay isang lasinggero, isang irresponsabling ama, mga punong-puno ng bisyo, ano po yung nangyayari sa mga anak? Hindi po ba? Nagkakaroon din ng mga anak na gano'n. Bakit? Kasi nga gano'n ang tatay niya. Kaya tayo bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos Ama, be imitators of God. Follow God's example. Kapag sinabi niya, ako ang kapayapaan, mamuhay tayo mapayapa sa piling ng ating Panginoon. Pag sinabi ng ating Panginoon, di po ba, sa kanyang fruit of the Holy Spirit, nandun na lahat. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 18 po, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Kailangan po, lumalakad na po tayo. Hindi na po tayo lalakad sa dilim. Once na po tayo nanggaling doon, dilim ng buhay, nandun po tayo sa wilderness ng buhay, ng punong-puno ng mga problema, punong-puno ng alalahanin, mga anxieties, lahat yan. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesus, inalis niya tayo doon. Kaya naman, tayo ay lumalakad na sa liwanag sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesus. Kaya po, dapat makita din sa atin ang tunay na pagmamahalan. Diba? Ang pagmamahalan po, buhat sa ating Panginoon, isa po yun sa kanyang nais, isa po yun sa kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Magmahalan tayo bilang magkakapatid. Sa 1 Thessalonians, chapter 5, iba pa pala. Sa Philippians, chapter 2, verse 15, ang sabi po dyan, so that no one can criticize you, live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Yun po yung dapat na nakikita sa atin. Dapat po, wala pong, iwasan po natin na mayroon pong makita sa atin. Mapupulaan po ang ating Panginoon. Hindi po tayo ang mapupulaan doon. Tandaan po natin, sa lahat ng sandali bilang Christian, dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Christian. Hindi po ba? Kapag kami mali kang ginawa, ano ang una nating narinig? Madalas ko itong naririnig. Nako, Christian pa naman yan. Hindi po ba? Sino
unang napupulaan? Magulang ba natin? Si Pastora Glenda ba? Si Ate Jen ba ang unang napupulaan? Hindi, kundi ang ating Panginoon. Christian pa naman yan, ganyan siya. So, dapat po mamuhay po tayo na wala po, iwasan po natin na wala pong makikita sa atin na pwede tayong i-criticize. Mamuhay tayo ng malinis. Innocent lives as children of God. Shining like bright lights in a world full of crook and perverse people. Kasi po talagang punong-puno na ng kasamaan ang mundo ito. At nandun po tayo, nakapaloob po tayo doon sa mundo na anytime, anywhere, pwede po tayo. Alam niyo yun? Pwede tayong malaglag. Pwede yung ilaw na nasa atin ay pwede mapundi. Kaya po dapat tayo ay marunong magbantay sa ating mga sarili. Amen? Ang number 2 po, ang sabi po dyan, we must let our light shine. Sa Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi po dito, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kailangan po, dapat makita sa atin, sa lahat ng ating mga ginagawa, na tayo ay anak ng Diyos. Dahil po, kung patuloy natin sinusunod ang ating Panginoon, mabibigyan po natin siya ng glorify. Mag-glorify po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama na nasa langit. Kasi po, tandaan po natin, dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus kahit saan po tayo pumunta. Sa chapter 8 ng John, ang sabi po dyan, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Nasa ating Panginoon, Jesus, ang buhay. Siya ang magbibigay sa atin ng liwanag sa buhay na ito. Kung tayo ay nadidiliman, kapag nakilala natin ang ating Panginoon, hindi na po tayo lalakad sa kaniliman. Dilim ng buhay, ng punong-puno ng mga worries, punong-puno ng kalungkutan. Ano pa? Hindi na po tayo lalakad. Kaya po dapat patuloy na makita sa atin ang presensya ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang sabi po dito, ito po yung mabigat. We must stay away from evil. Tulad po ng sinabi ko, we are living in this filthy world. Pero may paalala po sa atin ng ating Panginoon. We must stay away from evil. Ang sabi po sa chapter 2, verses 2 ng 2 Timothy chapter 2, verse 20. Dahil lang mong kung tandaan niyo, 2 Timothy. Pero ito po yung paalala niya sa atin. Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Kaya po, piliin po natin yung ating mga makakasama. Piliin po natin yung ating mga associates. Associates. Kasi po, associates din po ba? Kumbaga sa business, association. Kasi yun ang lagi natin kasama. Ang hirap po na nandun ka sa paligid na, alam mo yon, lalo na sa ating mga trabaho, nakapaligid po tayo sa mga unbelievers. Pero may paalala po sa atin, dapat po laging nagsha-shine yung ating ilaw, bagaman tayo ay nandoon, nakapaligid tayo. Hindi po natin kasi may iwasan yan hanggat nandito tayo sa mundo ito. Pero may paalala po sa atin ang ating Panginoon. Hindi po ba?
po yung masarap pakinggan. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Tayo pong lahat na naririto, enjoy po natin ang ating company sa bawat isa. Kaya po wag po natin kaliligtaan, wag po natin sayangin ang bawat Friday na binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na magkasama-sama. Isa po yan sa will ng ating Panginoon. Wag po nating tatalikdan. Wag po nating babaliwalain ang Friday sapagkat napakahalaga po yan sa ating Panginoon. Paglabas po natin dito, ang mas nakakasama natin yung mga unbelievers, hindi po ba? Kaya po dapat maging matalino po tayo. Ang sabi dyan, run from anything. So, tatakbo ba tayo? Halimbawa, ang magkasama kami ng Pastora Pe sa trabaho, unbeliever siya, tatakbuhan ko ba siya? Kasi run ang sabi dyan, anything that is stimulates. Ang ibig sabihin lamang po dyan, huwag kang makikihalo kung ano man yung kanyang mga ginagawa. Kasi sa trabaho, talagang normal yan makakarinig ka ng mga pangit na salita. Hindi po tayo ligtas dyan. Sa amin, hindi po ba? Sa inyo, sa lahat. Hindi ba? Pero ang sabi po dyan, mag-ingat tayo. Run from anything that stimulates. Ibig sabihin lamang po, wag tayong makikihalubilo o po tayong makikijoin doon. Sapagkat ang sabi po dyan sa ating Panginoon, meron po tayong dapat ginagawa, meron po tayong dapat patuloy na gawin. Instead, ang sabi dyan, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Praise God. At enjoy po natin. Kaya po, napakahalaga, tuwing Friday, nandito tayo, kasi po, nai-enjoy po natin ang bawat isa. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na may paramdam sa ating mga kapatid kung gaano natin sila kamahal sa ating Panginoon. Amen? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, ang sabi po dyan, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Paalala po yan sa bawat isa sa atin, na huwag po tayong gumanti ng masama kung tayo man ay ginagawa ng masama. Kung tayo man ay ginawa ng mabuti, gumawa po tayo ng kabutihan din sa Kanya. Strive, sabi po dyan, to do what is good for each other and for everyone else. Hindi lamang po, sinabi po dyan, for everyone else, hindi lamang po sa ating pamilya bilang pamilya ng ating Panginoon, kundi po sa lahat. Kung may pagkakataon tayo na gumawa ng kabutihan sa kanila, gawin po natin. At kung sila man ay gumagawa ng kamalian sa atin, wag po natin silang gantihan ng kamalian. Bagkus iparamdam po natin na sila ay ating mahal, mga mahal. Ang hirap pong gawin, hindi po ba? Pero utas po yan ng ating Panginoon. Love your enemy. Isa sa mabigat na utos ng ating Panginoon. Ngunit dapat natin pong tuklin. Bakit? Kasi po, kung tayo po ay magpapatuloy na, halimbawa, ang isang tao nakagawa sa atin ng mali, at hindi po natin siya pinatawad, kapag po tayo ay nagpatawad, minahal lang rin po natin siya. Hindi po ba? Tandaan po natin, kapag po hindi po tayo nagpatawad, maaring yung taong nakagawa sa atin ng kasalanan, nakapag-move on na, siya hayahay na ang buhay. Pero ikaw, lubog na lubog ka. Kaya po, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Amen? Dito po sa number 4, we must spend time with God. Paano po tayo makakapag-spend time sa ating Panginoon? Through the reading of His Word sa ating mga Biblia. Pananalangin
pakikipag-fellowship. Kasi po, di ba, pag tayo po ay nagpe-fellowship to each other, nag-aaral po tayo ng kanyang mga salita. We must spend time with God. Sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ang sabi po dito, sabay-sabay po natin basahin. Tayo po tayo lahat. 1, 2, 3. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Makakaupo po tayo na. Ano pong sabi dyan? Ang salita po ng ating Panginoon, inspired by God, ay useful to teach us what is true and what is wrong in our lives. Diba? Doon po sa sa Joshua 1:8, dinidilihin daw po natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Masarap po yung last part nun diba? Ano yung last part nun kung natatandaan po natin? Amen. Diba? Pero dito sa salita ng ating Panginoon, sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Kaya po, kapag ka po tayo nagbabasa ng kanyang mga salita, patuloy niya po tayong tinuturuan kung paano makapamuhay ng malaya sa mundong ito. Malaya na kasama mo ang presensya ng ating Panginoon. Malaya sa gawa ng kasamaan. Malaya sa tikta ng kaaway. Malaya sa lahat na pwede kang ibalik sa darkness. At ang sabi po dito, God used it to prepare and equip His people to do every good work. Tinuturuan niya po tayo. Hinahanda niya po tayo sa mas mataas. Hinahanda niya po tayo sa mas malaki na opportunity, sa mas malaki na gagawin natin para sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya kailangan po, lagi po tayo nagbabasa ng kanyang mga salita. Ang salita po ng Diyos ay patuloy na magtuturo sa atin, patuloy na magpapaalala. Hindi po siya magsisinungaling. Kung tayo po ay gumagawa ng kasalanan, makikita po natin ang ating mga sarili sa Biblia. Kung tayo po ay punong-puno ng kaligayahan, masasalamin po natin ang ating mga sarili kung tayo po ay nagbabasa ng kanyang mga salita. Lahat po ay nasa Biblia. Kagalakan, katatagan, tuturuan ka na makapamuhay ng malaya pero nasa presensya ng ating Panginoon. Tuturuan ka kung paano makapamuhay ng malinis sapagkat iyon po ang isa sa nais ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi po dito sa Psalms chapter 91, 1 and 4, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sa 4, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Amen? Kaya po, wag na po nating hayaan na tayo po ay mawalay doon sa malabay na pakpak ng ating Panginoon. Wag na po nating hayaan na magkaroon po tayo. Wag nating laruin na hakbang-hakbang at patuloy kang mahakbang. Kailangan po lagi po tayo nakapaloob doon sa shadow of the Almighty, which is ang ating Panginoong Diyos Ama. Ang sabi diyan, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He shall cover you with His feathers.
Kinukuberan tayo ng ating Panginoon. And under His wings, you shall take refuge. Hindi po ba napakasarap pakinggan? His truth shall be your shield. Ang katotohanan po buwan sa ating Panginoon. Ang siya magbibigay sa atin ng protection sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya po wag na po nating hayaan na tayo po ay mawalay pa sa piling ng ating Panginoon. Kailangan po sa lahat ng sandali, we must spend time with God para po sa ating ikakakatat, para po sa ating ikatututo. Yan po ang isa sa nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Ang sabi po sa number 5, we must understand the will of the Lord. Tulad po ng mga sinabi ko kanina, ano po ba ang mga will ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Tayo po ay magbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Sa lahat ng sandali, manalangin po tayo. Pray without ceasing. Tayo po ay mag-fellowship, magmahalan bilang magkakapatid. At sundin po ang lahat ng nais at ng kanyang kalooban. Diba, lagi natin sinasabi, mahal natin ang ating Panginoon. So, dapat po sinusunod po natin ang kanyang nais at kalooban. We must understand the will of the Lord. Yun po yung isa sa mga ninanais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At nais niya po na patuloy tayong pagharian ng banal na Espiritu Santo. Yun po yung ating magiging gabay sa bawat araw, sa bawat laban sa buhay na ito. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Kaya dapat po tayo ay patuloy na nagpapasakop sa banal na Espiritu Santo. Huwag po nating hayaan na ang ating mga sarili ang patuloy na masunod sa buhay na ito. Kailangan po yung gabay at patnubay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus nang siya ay ating tanggapin. Yung po sa bawat desisyon na ating gagawin, siya po dapat ang naglilid sa bawat isa sa atin. Hindi po espiritu ng mundong ito ang ating tinanggap, kundi ang espiritu na buhat sa ating Panginoong Hesus na patuloy na magtuturo sa atin para tayo ay makapamuhay ng malinis, makapamuhay ng malaya, at patuloy na mag-shine ang bawat isa sa atin. Patuloy tayong magliwanag sa mundong ito na punong-puno ng pandilim lang. Amen? Ang sabi po sa Romans chapter 8, verse 13 to 14, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Praise God. Kailangan po tayo ay patuloy na pinamumunahan ng banal na Espiritu Santo sapagkat ang sabi po dito, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Tandaan po natin, ang Espiritu na nasa atin ngayon ay hindi buhat sa mundong ito, kundi buhat po yan sa ating Panginoon Jesus. Kaya huwag po nating sasayangin ang bawat araw na hindi po ang banal na Espiritu Santo ang mag-lead sa atin, maging sa bawat desisyon, maging sa bawat iniisip natin. Hindi po ba? Sa Romans chapter 12 verses 1 to 2, di ba? Tinuturuan tayo doon. Do not conform sa mundong ito. Ialay po natin ang ating mga sarili bilang holy and living sacrifice. Kasi po yun ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun po ang isa sa kanyang mga will na dapat natin tuklin, na tayo ay makapamuhay ng may kalinisan sa mundong ito. Mamuhay tayo na malaya na kasama natin ang ating Panginoon Jesus. Na patuloy tayong inililid ng banal na Espiritu Santo. At hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo ililigaw. At piliin din po natin ang ating mga makakasama, magiging kaibigan.
Alam niyo po yung nanay ko, nung nabubuhay pa siya, mga bata pa kami, ang lagi niya sa amin sinasabi, pwede kayong makipagkaibigan, pero piliin niyo yung magiging kaibigan niyo. Kapag ang kaibigan niyo ay dadalhin kayo sa kasamaan, iwasan na daw po namin yun. Isa yan sa words of wisdom ng nanay ko sa bawat isa sa aming mga kapatid. Na, pwede kang makipagkaibigan, pero piliin mo yung magiging kaibigan mo. Malalim, hindi po ba? Pero yun po ang dapat na ginagawa natin. Piliin po natin yung magiging kaibigan natin. Kasi po, ang mga kaibigan na yan, pwede pong magdala yan sa atin tungo sa kasamaan. Hindi po ba ang social media punong-puno na ngayon? Talagang, alam niyo yun, ako nga pamangkin ko, pamangkin ko, 4, 2 lalaki, 2 babae. Pero dumarating ako sa punto, tita lang ako, ha? Pero dumadating ako sa punto na, ano kaya ang ginagawa ng aking mga pamangkin kapag nasa labas ng bahay? Di po ba? Si Dibay namin, kasi hindi siya ganun lahat ng nangyayari sa school, kinukwento niya sa nanay niya. Pero what if doon sa iba kong mga pamangkin? Dumarating po yan sa akin. Kaya minsan, dumarating din sa akin. Buti na lang pala, wala akong naging anak. Kasi kung nagkaroon ako ng anak, overprotective siguro ako. Baka ikukulong ko siya dun sa commercial lamang po yan. Pero totoo po, kasi nga talaga yung social media, grabe talaga. Grabe talaga. Kaya po kayo may mga anak at kayong magkakaroon pa ng anak, magpapamilya, dapat po talaga kinoconsecrate natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga plano sa buhay. Maging ang pag-aasawa, maging ang pagkakaroon ng anak, i-consecrate. Alam niyo po yung pamangkin kong bunso, kinonsecrate ko yan kay Lord. Kaya nga po, Dibay, ako yung nagpangalan sa kanya. Praise God, Dibay. Inangkin ko talaga. Amen. Commercial lamang po yun. Kasi napakahalaga po noon na i-consecrate natin ang lahat ng ating mga ginagawa sa ating Panginoon. Para po, hindi tayo basta maligaw. Amen. Kaya po, tandaan po natin, ang nais ng ating Panginoon ay mamuhay tayo ng may kalayaan, ngunit kasama natin ang ating Panginoon. Paano na ba dyan? Babalik mamaya na po. Ang sabi po dyan, di ba? How can we live a wise life in this world? Number 1, we must behave as children of God. Kailangan po patuloy na makita sa atin yon. We must let our light shine. Kailangan po yung ating mga, hindi po tayo mapupunti. Hindi po tayo puntido. Kailangan po yung ilaw natin lagi pong nagsashine. We must stay away from evil. Kailangan po lagi po tayo magbantay sa ating mga sarili para po makaiwas tayo sa lahat ng tangka ng kaaway sa bawat isa sa atin. Temptations, mga tukso, lahat yan. Pinagalog ko lamang po pala yung temptation. Kailangan po magbantay tayo ng doble sa ating mga sarili. Una po, bantayan po natin ang ating mga isipan. Kasi dyan po maglalaro ang ating kaaway. Kailangan po, kung sinabi ko po kanina, kung ang kaaway natin ay double time, dapat tayo ay triple time. Amen. Hindi po tayo pwedeng magpa-banjing, hindi po tayo pwedeng magbaliwala sa bawat araw. Kasi po, paglabas po natin dito sa sangtuaryo ng ating Panginoon, andyan na po ang hamon ng bawat oras sa buhay na ito. Paglabas natin dyan, may hamon na kagad tayo. At nasa atin yun kung paano tayo magdidesisyon sa lahat ng ating mga nakikita, sa lahat ng ating mga naririnig. We must stay away from evil. We must spend time with God. Yung number 4, how can we live a wise life in this world? We must understand the will of the Lord. Huwag po nating sayangin ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano po yung nakita natin dyan? Layon. Ano po ang karakteristik ng layon? Praise God. Strong. Full of courage. Dalawa po. Sleep. Praise God. Diba? Nagpapalakas siya.
Ano po yung nakikita natin dyan? Nakaganon siya. Maamo ang nakikita natin dyan sa picture na yan. Di po ba? May negative at bad side po ang lion. Kapag ka ginalit mo siya, magro-roll siya. Kagalit siya, di ba? Siyempre, nagalit siya. May negative at bad side po. Diyan po sa ating nakikita, ano po yung nalalaro natin dyan? Layo na mabait, hindi ba? Layo na napaka-timid. Parang naig siya. As in. Oo, nag-observe lang siya. Nag-observe lang ng layo. Nag-observe siya. Kasi po dito sa teksto ng ating Panginoon, sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Stay alert, ang sabi ko yan. Watch out for your great enemy, the devil. Yan po yung ating great enemy, the devil, who prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, kapag ka po, ang ating kaaway, which is the devil, the great enemy, kapag ka po yan nagkaroon ng chance sa bawat sa atin, magro-roar po yan like a lion. Tandaan po natin. Kaya po ang sabi dyan, sa NLT ko po yung kinuha. Stay alert. Talagang nakaganon. May exclamation point. Kasi po hindi po tayo pwedeng magbaliwala sa gawa ng kaaway, sa tangka ng ating kaaway. Watch out for your great enemy. The devil, he prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Amen? Yun po yung dapat nating ginagawa na lagi po tayong stay alert. Ulitin ko po sa ating teksto sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Paano na babalik? Malayo na. Gusto kong bumalik sa simula. Pakibalik na lang po ba? Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord wills is. Makakatayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah, O Lord God.